Sa video na ito, makikilala natin ang isang taong hindi naniniwala sa mga multo at diwata. Ngunit nagbago ang lahat nang magbakasyon siya sa probinsya. Sa kanyang pagdating, natuklasan niya ang mga kakaibang pangyayari na tila may buhay ang mga puno at umaagos pabalik ang ilog. Ang mga misteryong ito ay naguugat sa galit ng isang diwata na nawalan ng teritoryo. Pakinggan niyo ang kwento ng takot at kababalaghan na nagpaiyak sa kanya pauwi sa syudad at alamin kung paano siya sinundan ng malamig na presensya ng diwata. Pragmatikong tao ako. Hindi ako naniniwala sa mga multo, aswang at kung ano-ano pang nilalang na hindi nakikita. Para sa akin, mga kwento lang yon na walang basehan. Pero nagbago ang lahat ng iyon nung magbakasyon ako sa probinsya namin. Nasa isang malayong bayan sa Mindanao ang probinsya namin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng bayan dahil baka may makapanood nito na taga roon at ma-offend sa kwento ko. Pero sana ay pakinggan niyo muna ang kwento ko hanggang dulo. Nagbakasyon ako sa probinsya namin para sa holidays. Nung makarating ako doon, may napansin agad akong kakaiba sa paligid ng bahay namin. May isang malaking puno sa di kalayuan mula sa bahay namin. Nung unang gabi ko doon, napansin ko na yung mga sanga ng puno na yon ay mahahaba. Tapos yung mga dulo ng sanga ay parang naglalakad papunta sa bahay namin. Hindi ko maintindihan kung paano nangyayari yon. Pero nakikita ko yung mga anino ng sanga sa dingding ng kwarto ko na parang mga kamay na naglalakad papunta sa direksyon ng bahay namin. Nung sumunod na mga araw, napansin ko na yung ilog sa bayan namin ay umaagos pabalik tuwing dapit hapon. Nung una, akala ko ay namamalikmata lang ako. Pero ilang beses kong pinuntahan yung ilog at ilang beses kong nakita na umaagos pabalik yung tubig nito. Nagtanong ako sa mga matatanda sa amin at nalaman ko na may diwata na nagagalit sa pamilya namin. Dahil daw sa amin, napunta sa ibang tao ang lupa na dati pag-aari ng diwata. Parang naagawan siya ng teritoryo, kaya galit na galit siya. Yung puno na malapit sa bahay namin ay bahagi ng teritoryo ng diwata. Kaya pala parang lumalapit sa bahay namin yung puno na yon. Kaya pala umaagos pabalik yung ilog. Nagbibigay ng babala ang diwata sa amin. May nakausap akong matandang lalaki doon na nagkwento sa akin ng mga karanasan ng ibang tao sa diwata. Marami raw residente ang nakaranas ng mga kakaibang pangyayari. May mga batang nawawala kapag dapit hapon. May mga alagang hayop na bigla na lang namamatay. May mga pananim na hindi tumutubo. Marami pang iba. Isang gabi na tahimik ang lahat, narinig ko yung ilog na parang umaagos papunta sa bahay namin. Lumabas ako at nakita ko na yung ilog ay umaagos papunta sa direksyon ng bahay namin. Tapos yung puno na malapit sa amin ay halos nasa bakuran na namin. Parang may buhay yung puno na parang may sariling isip na gustong pumasok sa bahay namin. Nakakatindig balahibo talaga. Doon na ako natakot dahil alam ko na yung diwata ay nagpapakita ng kapangyarihan niya sa amin. Nagagalit siya at humihingi ng hustisya para sa pagkasira ng kanyang teritoryo. Kinaumagahan ay nagpaalam ako sa mga kamag-anak ko na babalik na ako sa syudad. Hindi ko na kayang manatili pa sa probinsya namin dahil sa takot ko sa diwata. Parang bawat galaw ko may nakamasid sa akin at hindi ko na matiis yung kaba na nararamdaman ko. Habang nasa biyahe ako, nararamdaman ko na may sumusunod sa akin. Pakiramdam ko ay nakamasid sa akin ang diwata at binabantayan ang bawat galaw ko. Nung makarating ako sa syudad, hindi pa rin nawala yung pakiramdam na may sumusunod sa akin. Parang may malamig na hangin na laging nakapaligid sa akin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako nakatulog ng maayos. Lagi akong napapalingon sa likod dahil pakiramdam ko ay may nakatayo ron na nagmamasid sa akin. Ilang linggo rin akong hindi mapakali hanggang sa unti-unti ay nawala rin yung pakiramdam na may sumusunod sa akin.
Simula noon ay natakot na ako sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi ko alam kung anong kayang gawin sa akin ng diwata na yon. Pero sana ay hindi na ako guluhin. Babala na rin sa mga makakapanood nito, huwag niyong i-underestimate ang mga ganitong nilalang. Hindi natin alam kung anong kayang gawin nila sa atin at baka isang araw kayo naman ang makaranas ng ganito. Kung minsan, ang hindi natin nakikita ay mas nakakatakot kaysa sa nakikita. Natutunan ng ating bida na hindi dapat maliitin ang mga nilalang na hindi natin nakikita, lalo na ang mga diwata na may kapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang kwento ng katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga aninong sumusunod sa inyo.